Hello. Okay. Magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, I would like to request paki-pindot lang yung like button natin. Then try to share this video. If you like this video, paki-share naman to sa mga kaibigan natin. And of course, para doon sa mga bagong viewers na kakadalo lang dito sa Justin Talk News page, don't forget to subscribe para naman tumaas ng konti itong napakaliit nating channel at unti-unti tayong dumami. So yan lang ang lambing ko sa inyo, paki-subscribe and then try to follow Justin Talk News page. Ano bang mga issue natin ngayong umaga na ito? Ang pinaka-main issue natin, itong balak nila pagpalit ng ating konstitusyon, charter change, para magkaroon ng term extension at magkaroon ng change in the form of government. Yan ang pinaka-target nila. Ngayon, yung nangyaring pagpalit ng leadership din sa Senate, ito pala yung underlying reason na yung ibang mga senators na galing ng majority dati at lumipat dito sa minority, sa majority ngayon, then the majority noon naging minority, yung pinamumunuan ni Tuta Soto, ay naglipatan due to this reason. Kasi ayaw nila magkaroon ng charter change. So, ganyan ang nangyari. Ito pala ang dahilan, one of the main reasons, aside from the monetary enticement na binigay ng grupo ni Sandro Marcos dyan sa mga congressman para nga pumirma dyan sa impeachment, articles of impeachment ni BP Inday Sara, bukod doon sa mga binibigay na mga pundo at then yung lump sum na pera na 20 million sa kanila. Ito yung pinakadahilan bakit sila nakumbinsi, yung term extension. Bakit umabot sa kanilang plano ito na talagang exit ito doon sa tingin nila na wala na silang mapupuntahan. Kasi ayaw talaga nila na magkaroon ng investigation dyan sa flood control scandal, sa pagnanakaw ng bilyones or trilyones na pera dyan sa flood control projects. So, nakapag-isip ang mga bangag paano mag-exit dito sa ganyang sitwasyon na magkaroon sila ng mga kaso after 2028 or on 2028 na maraming maisampak sa kanilang kaso with regards to the corruption, to the plunder that they have done dito sa budget ng 2025 at 2026. Makaalpas sila sa ganyang mga problema, kaya naisip nila yung term extension. At ito lumutang sa Senate and the House of Representatives. So dito sila kumakapit hanggang ngayon. Kaya magugulat ka, yung mga independent na dalawa, si GB Ejercito at saka si Mig Zubiri, na malamig sila noon dito sa pagbuto dyan sa minority. Kaya nagkaroon, dati silang majority but nagiging independent sila. Kasi talagang ang nasa isip nila na maging successful itong term extension. So, yung una nilang attempt was to change the constitution through people's initiative na hindi nga yan umobra. At hindi rin naman uobra yung constitutional convention, CONCON. Di yan uobra dahil magkaroon pa ng other persons na sasama dyan sa convention na yan para to craft a law para nga gumawa or magpalit ng bagong form of government which is parliamentary. Ito yung target nila. At kaakibat yan sa pag-change ng constitution ang pag-extend ng term at position ni Bongbong Marcos. Yan talaga ang target. So ito ngayon, kung naalala natin noong nakaraang linggo, nung naglabas si Boying doon sa kaso na isasampa niya kay Martin Romualdez. Naalala ba ninyo yon? Nagbigay pa ng 20
days na uh, freeze ng kanyang mga asset. Nag-expire na yung 20 days na yan. Maraming nagtatanong, bakit 20 days lang kung ganyang kalaking asset ang pinifreeze? Ngayon wala na yon. Kaya tama yung sinabi ko noon na purely drama lang yun, sarsuela lang yun para ipakita na talagang interesado sila na matuklasan kung sino ba talaga ang mastermind dyan sa flood control na yon. In fact, yung spokesman ng DOJ nagsasabi na ang mastermind dyan sa plunder na yan ay si Saldico at saka si Martin Romualdez. Then narinig natin si Bangag na nagsasabi na there was an attempt na mag-reconcile sila ni Martin Romualdez, na sa tingin ko yun ang nangyari. Kaya pumapapel dyan sa House of Representatives si Sandro Marcos, but nandoon pa rin si Martin Romualdez. Bumuto pa nga siya nung nagkaroon ng butuhan dyan sa plenary para aprubahan yung articles of impeachment. So nabuo itong plano nila, kaya sila sa pagka-ngayon very confident na irregardless kung ano maging resulta dyan sa BRC, Blue Ribbon Committee hearing ni Pia Cayetano, mawawala rin yan. Walang mapupuntahan yan kung magkaroon ng change in the form of government, kasi sila rin ang mamumuno. Siguradong hindi naman yan masampa sa ombudsman kung ano mang resulta ng BRC committee recommendation na will file charges against doon sa nagkamit ng plunder, nagkamit ng corruption, ang pagnanakaw dyan sa flood control project. Kaya confident sila. Kaya yan, ito yung nagpa-convince ng karamihan ng mga politiko para lumipat at mag-stick out dyan sa administrasyon ni BBM. Kaya sa tingin ko, yung sinasabi ni BP Inday Sara na talagang kung matuloy ba yung eleksyon sa 2028, meron siyang pagdududa. Sabi niya kung matuloy, maraming nagtanong sa kanya kung tatakbo ka ba or finally tatakbo ka ba doon, patuloy bang pagtakbo mo as president sa 2028 election. Alam ba ninyo kung anong response ni BP Inday Sara? Sabi niya, kung mayroong eleksyon na magaganap, talagang tatakbo siya. Nagdedeklara na nga siya ng tatakbo siyang paging presidente ngayon pa lang. Kaya may pagdududa siya kung matuloy ba yung election by 2028. At remember, si Inday Sara mayroong source of intelligence. Meron siyang advance lagi ang kanyang mga declaration. Nakita ba ninyo yung sinabi niya na dalawa lang may hawak ng budget sa Pilipinas? Which later on we found out na totoo. Diyan sa na-discovery na scandal pagnanakaw diyan sa budget sa bicameral committee ng Kongreso. Nakita natin kung paano maniobra yung mga insertions na totoo naman na si Saldico at si Martin Romualdez ang may pakana. So ngayon, talagang napaka-serious na warning na talagang meron bang matuloy, meron ba magkaroon ba ng election sa 2028 na merong doubt si Vice President Sara. So may basis siya diyan sa sinasabi niya. So ito, isa sa mga manifestasyon na talagang merong basihan na hindi matuloy yung 2028 presidential election dahil sila ang Bangag administration with the connivance of the Senate, yung nandyan ngayon sa minority, and of course the House of Representatives, na magkaroon ng change ng form of government into a parliamentary form of government. Kung titingnan natin itong hakbang, napakaganda sana kung wala sila.
kung si Sara ang magiging Prime Minister. Pwede yan. Pero kung sila ang mamumuno, the only reason naman na i-extend nila yung they will change the form of government and also have a term extension is for them to perpetuate in power at maiwasan nila ang mga demanda na aabutan nila, especially kung si Senator Marcolita ang maging Vice President. So ito yung counter nila, counter move against the presidency of Vice President Sara by 2028. So, nagkukumahog sila ngayon. Ang una nilang gagawin dyan, kasi ang proseso dyan sa pagpalit ng form of government, magkaroon ng butuhan, separate or joint. Pero malamang hindi papayag ang Senado na magkaroon ng joint voting with regards to the resolution. Kasi mag-submit, isa sa kanila mag-submit ng resolution, isa sa Kongreso na to change the form of government, magkaroon ng change dyan, amendment sa Constitution. Yan ang kasi yung nakalagay sa batas, hindi talaga buong Constitution ang papalitan, but only a part of the Constitution, specifically dyan sa term extension, and then change in the form of government. Amendments lang daw yan, pwede daw yan sa amendments. So ang mangyari dyan sa House of Representatives, meron mag-submit ng resolution na i-amend ang Constitution natin. Hindi lang yung sinasabi nila ang gagalawin ang economic provision, but also term extension and also change in the form of government. So ganyan ang gagawin, at sigurado naman kung magbutuhan ng 3/4 sa number of senators dyan, yung binoto nila na 250, more than 3/4 ng 310. So ilan lang yun? Ang 3/4 niyan, i-divide mo by 3/4. So apat na kung kulang man ng napakakunti na lang ng kulang sa 350, I think. I-divide mo by 4 ang 300. Ilan ba yun? Medyo mahirap mag-compute. But with those number who sign in the articles of impeachment, kasi ito nga isa sa mga nag-entice kanila, nag-convince sa kanila na wala palang problema nito kung kakampi tayo dito, hindi tayo matamaan ng any investigation with regards sa corruption, yung pagtanggap natin ng malita. Ito yung lusot nila. Palitan natin ng form of government. I-amin natin, magkaroon pa tayo ng term extension. Majority na yung dyan sa House of Representatives ang papahor dyan. So more than 3/4 pa. Baka nga lahat bubuto ng ganyan except for the opposition nila, kasi may 26 na bumuto against the articles of impeachment and some abstentions. So there's a big possibility yun lang ang makukuhang buto ng grupo ni na Pulong Duterte at ni Ongab at yung mga sina Libiste, sina Kiko Barsaga. So yun lang makukuha nilang boto. So definitely ang 3/4 votes para dyan sa resolution na yan, amendment na yan, na palitan yung form of government as well as the extension ng term nila, na pagkaalam ko gagawing 6 years, then may re-election pa. Yun ang gusto nila mangyari ngayon. So confident sila na mangyari, maaprubahan yan dyan sa level ng House of Representatives. Kaya ang problema lang, when they are about to implement that dito sa Senado, nagkaroon ng change in presidency. At ngayon, pinili talaga nila na magkaroon ng majority para makuha nila ang 3/4. Ang problema lang, paano nila makuha ang 3/4 niyan? Na almost 1/2 naman ang bumuto. Yun ang problema ngayon. Kasi kung ideklara nila na magkasama ang buto ng Senate and Congress,
magkasama ang boto. So iisa lang ang boto ng senador kumpara doon sa congressman, which is unfair naman dahil marami namang bumoto ng mga senador in the millions. Ang dito sa mga distrito, ilan lang naman ang bumoto dyan, may 50,000 pa. Merong 50,000 pinakaluwis na vote dyan sa isang distrito, up to 300,000. Si Martin Romualdez yata 200,000 lang ang bumoto sa kanya at bibigyan siya ng 1 vote para dyan sa amendment ng konstitusyon natin. So, kung papayag ba yung mga majority ngayon, yan, magkaroon ng constitutional crisis. At malamang ang gagawin dyan, baka magdeklara ng state of emergency BPM para ma-implement yung change of the form of government. Then, i-convene niya yung Congress, then i-convene niya ang Senado sa mga appointed niyang officials. O di, lulusot pa rin yan. Basta ang target nila dyan na magiging Prime Minister si BBM before 2028 ang target nila. Kasi mapipilitan sila na magkaroon ng eleksyon. Na wala naman silang winnable na kandidato. So yan ang plano na si BBM maging Prime Minister before 2028. So yun ang nagkukumahog talaga sila. Kaya doon naman sa paglipat ng mga dating majority, particularly itong magkakapatid na Villar, si Loren Legarda at saka si Pia Cayetano, nung nalaman nila na one of the talking points sa kanila na pinag-usapan doon sa loob ng majority noon kay Tuta Soto at si Risa Ontiveros na nagpo-push nito na magkaroon ng change in the form of government and amendment to the Constitution. Kaya doon sila pumalag at lumipat dito sa minority kasi ayaw nila yan Alam nila ang purpose na para lang ma-perpetuate in power at maiwasan yung mga demanda later on kung magiging presidente si Vice President Sara Duterte. Kaya iniiwasan nila yung mangyari. So, yan ang pangyayari na yan. I don't know kung paano nila imaniobra itong sa Senado. Sa tingin ko, itong pagpahuli kay Bato, later on karoon ni Bongo ng warrant din katulad ni Bato. Kung hindi magdesisyon yung Supreme Court, kaya nga isa sa mga nagpagulo rin talaga yung delayed reaction ng Supreme Court natin. Itong TRO nga, maraming nadismayan na tao na masettle na sana yung problema na yan, binagalan pa. Parang binigyan ng chance ng Supreme Court na mahuli si Bato para mawala na yung problema nila. Kaya pwede na iso ko si Bato diretso sa ICC katulad ng ginawa nila kay President Duterte. Kasi ang kaso ni Bato at ni President Duterte almost the same. At ang kapal ng mukha ng administrasyon na to, alam naman natin na nag-violate sila ng provision ng Constitution, particularly ng ating Bill of Rights, na walang taong pwedeng alisan mo ng karapatan niya na mamuhay, ng kanyang propiedad at kanyang kalayaan without due process of law. Article 3 ng ating Constitution. At yun, kinaganap pa rin nila. Nakikita natin gano talagang sobra sa kapal ng mukha, kadimunyuhan na ang ginawa nila. At gusto pa nilang ulitin kay Bato. At gusto pa nilang ulitin kay Bongo. At yung mga 8 chief PNP dati na mga generals. Kaya, hindi sila titigil dyan. Uubusin nila yung mga majority senators ngayon. Particularly, ito sina Chis Escudero, si Jingo Estrada, of course, kasama si Joel Villanueva, para makamtan nila ang 3/4 votes dyan.
makuha nila yung 3/4 votes. Ilan bang 3/4 ng 16? O, 3/4 vote ng 3/4, tama ba? O, 3/4 vote of 24. O 16, tulad ng impeachment na kailangan ng 3/4 votes para ma-impeach si BP, ma-convict si BP Inday Sara. So 16 ang kailangan nila. O, irregardless kung sinong bubuto o no o hindi man bubuto o mag-abstain, kailangan makuha nila ang 16. O, kaya sa 11 sila, kailangan nila ng 5. And through coercion, through the filing of charges against the senators, there's a big possibility na lilipat yung mga yan. Pero kasi kung idadaan mo sa ombudsman and then sa Sandigan Bayan, kung regular lang yung proseso, napakatagal ng kaso na yan, abutin ng taon-taon yan. Pero wala namang imposible kay Boying at sa Sandigan Bayan dahil hawak nila. Itong Supreme Court pa nga natin, para there's a creeping tawag ito, move na ma-influensya ng husto itong Supreme Court natin. O, kaya hindi imposible sa Sandigan Bayan, baka 6 na buwan magkaroon na ng conviction yung mga senador na yan, which is talagang historic sa judicial process ng ating bansa na ganyang kabilis magbigay ng isang napaka serious na allegation, na charges sa isang senador tulad nitong Plunder. Ganyang kabilis mang-desisyon. Oh. Kaya ito, sa tingin ko, this is a race ng oras, race ng pag-take advantage sa mga situation. Kaya kailangan action ang nasa majority to defend what they stand for, na talagang hindi tayo masadlak sa ganitong situation na magkaroon ng term extension at change in the form of government, na talagang ipopost nila yan. Kaya pala sila, kahit alam nila na may mga atraso yung sinasamahan nila dahil may term extension pala eh. So, bukod sa nagkaroon ng binibigay na gift sa kanila na 20 million and yung promise doon sa mga funds later release, talagang kinagat nila yan. Dami lang kikitain, at the same time hindi pa sila matanggal dyan sa kanilang posisyon dahil walang eleksyon na mangyari. The only election na mangyari kung yung mga ministers, yung mga representative ng mga distrito, baka yun din ang gagawin nila. Ngayon hindi na congressman, mga ministers na, parliamentarians na, mga minister sa bawat distrito. So kayang-kaya nila yan, kayang-kaya nilang talunin yan sa dayaan. So ganyan ang mangyayari. So alam mo, ang pangyayari sa bansa natin lalong lumabo, nagiging marky, nagiging sabi pa nga ng iba, malabo pa kaysa sabaw ng pusit ang future ng Pilipinas dahil dito sa mga hakbang para to preserve ng kanilang posisyon at pag-perpetuate habang buhay, na maangkin nila ang posisyon na yan, at the same time makapagnakaw sila sa bayan. Hindi sila titigil kung hindi tayo talagang gagapang na sa kahirapan yung mga tao. And I don't know kung hanggang saan ang pasyensya ng Pilipino, kasi hindi tayo nagre-react until now. Ito naman, nag-vlog tayo para lang i-inform yung mga tao, but hindi ito mag-change ng anything. Mag-change lang ng isip ninyo, but not until meron talagang concrete na gagawin na mga activities ng mga tao na I'm not inciting anything, at walang gagawin yung armed forces natin or any military entity na nasa government natin. Walang mangyari. We will stay as the same as we are suffering right now. Ganito ang mangyari sa atin. Hindi tayo makaalpas, sa totoo lang. Walang mangyari sa social media, sabihin ko. At ako lang kasi sa determination,
at tapang at commitment ang mga Pilipino. I don't know kung saan hanggang saan ang pasyensya. Puro lang tayo reklamo, wala talagang mangyari. At ito, napaka-grim ng future natin kung matupad itong balak ng bangag na administrasyon. So, yun nga, you can imagine kung maging Prime Minister si BBM. Or, I don't know kung with the grudge they have, with the conflict they have with Martin Romualdez, kung si Martin ba ang hahawak ng posisyon na yan. With what had happened, I think hindi na siya mag-trust kay Martin. Hahawakan na ng mga Marcoses yan. Ganyan sa tingin ko. Kaya si BBM pa rin ang hahawak niyan. At I don't know kung sino maging presidente. Baka si Lisa Araneta maging presidente. And then marami naman siyang kapanalig dyan. Probably maging presidente si Boyeng. O alisin nila dyan sa ombudsman. So yung plano natin na i-impeach si Boyeng, mawala na yan. Maging vice president, maging presidente si Boyeng, then si BBM pa rin ang prime minister. Dito ang tuwa na yung mga congressman. Tuloy-tuloy ang ligaya nila sa pagnanakaw. Ganyan talaga ang balak nila. So, sa tingin nila, they found a solution sa pagpasok ni Inday Sara as president sa 2028 na magkaroon ng talagang masidhing investigasyon dyan sa flood control controversy. Hindi na sila worried dyan kung ano mangyayari dyan. Ito na yung target nila. Kung hindi umubra yung People's Initiative ni Martin Romualdez, ito ngayon, uubra na sa tingin nila. At ang isang problema lang nila, yung 3/4 vote dyan sa Senado. Pwede naman nila baliin yan. Pilitin talaga na isa lang ang boto ng senador. So, hindi na voting separately, but voting jointly. Kung ma-approve yan, kahit may constitutional crisis, meron din naman silang aliado dyan sa Senado, ma-aprobahan yan. Voting jointly. So talagang magkaroon ng charter change, malungkot na balita. Magkaroon ng amendment yung constitution natin. So, yan ang paghandaan natin. Kung mangyari man yan. So, we're going to the dogs. Baka ang economic position natin as mababa pa sa Timor-Leste. We will be the least. Ang GDP natin baka 1 na lang or 0. Wala na talagang growth ang ating economy kung ganyan ang mangyayari. So, ito ngayon medyo tinatago lang nila by using the media na hindi ganyan, hindi yan mabubulgar sa tao yung grand plan na yan. Pero sa kapihan yan ang pinag-usapan, sa mga kapihan ng mga matatanda, yan ang pinag-usapan na plano. At most of the time tama yung mga sabihin na natin hula-hula, but may basihan. These are predictions that are predictions, and we are speculating na ito talaga may basis din naman na mangyari. Kasi they are doing this right now. Yun, ang actions nila makikita natin na they are going towards this intention na magkaroon ng charter or amendment sa ating constitution. Particularly dyan sa term extension and the form of government. So, napakapangit na balita ito, especially doon sa mga supporters ni BP Inday Sara. Kaya nga pala may apprehension si BP Inday Sara kung matuloy yung eleksyon. Ito sa tingin ko ang nasagip niyang balita. So, let's continue to fight. Hindi tayo titigil. Kasi nasa tama naman tayo eh. We are on the side of the right. Tama tayo. Nasa tamang batas ang sinasandalan natin. So, huwag tayong sumuko basta-basta. Basta tuloy lang ang laban natin. So, ito lang yung topic natin for this morning. At tingnan natin later on. Kasi talagang
there are many signs na talagang papunta sila towards this direction. Kaya nakita natin yung mga pronouncement ni na Erwin Tulfo na isa lang daw ang lilipat kahit na dalawa ang kailangan para they will kunin nila ulit, or shall we say kunin nila ulit yung leadership dyan sa Senado, na yun naman talaga ang main intention nila right now. So hanggang dito na lang tayo for this episode, at maraming salamat doon sa dumalo dito. But before you leave this channel, paki-press naman ng like and try to share this video to your friends, and paki-subscribe naman kahit pa isa-isa para naman kahit walang nanood dito, madagdagan naman ang subscribers natin. What is important na ihayag natin kung ano ang sa loobin natin, at ano ang nasasagap natin ng mga impormasyon. Ilan lang naman tayo dito, mabibilang sa kamay ang viewers dito sa Justin Talk News page, but it doesn't matter. We will continue to broadcast para lang malaman ninyo ang nangyayari sa ating bansa. There's no problem kung walang manood. This is a voice of the wilderness. At least hinayag natin ang katotohanan at kung ano ba talagang nangyayari dito sa ating bansa. Maraming salamat sa inyo. God bless at good morning sa ating lahat. Thank you po.